Okay, alright. Welcome back to my YouTube channel. I'm Mondays Vlog. Ito, talagang matindi. Gumagawa na ng himala. Itong si Senyor Aguila, Mamerto Galaneda at iba pa niyang kasamahan diyan sa loob ng kulungan. Nagmamakaawa. Gusto nang umuwi diyan sa kapihan. Sa ikangapoy kanilang pinagkukutahan na bilang isang kulto. Laman ng video na yan ang ating tatalakayin, at kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayahan ko po kayo, please subscribe, sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Ako'y muling nakikiusap mga kaibigan, kung pwede lang patapusin po nating panoorin ang kabuuan ng vlog na ito, at nang sa ganon lubos po nating maunawaan. Eto na, samahan niyo po ako mga kaibigan. Sila ay makauwi sila doon sa bundok, at ang pagiging magaling ni Mamerto Galaneda, ina-apply niya na, nagpaawa-awa, na ganyan, boboto daw sila. Para namang hindi matuloy ang eleksyon kung hindi sila makauwi. Parang ang boto lang nila nakukulang. Ay, sus, Mamerto Galaneda. Mahiya-hiya ka naman sa balat mong maitim. Hindi na. At saka, kung ang Senado naman ay pinag-iisipan, napauwiin nga sila, naku po, malaking problema ang haharapin ng entire Philippines, mainly sa Socorro. Dahil ang kanilang mga tagasunod, sigurado yan, maguramentado, para hindi na madala yung kanilang leader pabalik ng Maynila, hindi na nila papayagan, kaya pag-away na lang sila. Sabi nga ng marka, bahala na lang. So, sana naman, huwag makinig ang ating mga senador, at ako'y patuloy lumalaban at pinaglalaban ko yung aming bayan na nadilobyo ng kulto. Kasama na yung aking mga pamilya ay nandoon sa bundok at Tinansi. So, malapit na silang mabuwag. So, mga kunwari lang yan, senators. Senator Bato and Senator Risa Hontiveros. Huwag pagbigyan. Dahil bubuuhin lang nila yung hukbong nila, at talagang ipapakita na nila yung kanilang training na for almost 5 years na ngayon. So, sila ay atat na magamit nila yon. Kaya, wag nang pauwiin pa, never na silang makauwi, at wag na ninyong pauwiin pa ng isla namin, dahil talagang dadanak ang dugo pag yan ay ipauwi doon. Dahil yung mga tao doon, mag-aano yan, marka, bahala na kung makauwi yan, kung pauwiin man yan. Pero alam ko naman, hindi ninyo yan papayagang makauwi. feeling ni pa rin siya, meron pa rin siyang powers. Wala na, Mamerto Galaneda, wala. Kili-kili powers na lang ang meron ka. Wala na, kaya tumigil ka na. Na kayo, sumuko na kayo, dahil wala na talagang pag-asa. I promise you, wala na. Wala na. So, mabuti pa ang gawin ninyo mula ngayon, bago kayo masintensyahan manghingi na kayo ng tawad sa inyong mga naluloko. Bero nyo yung mahigit 4,000 tao ang niloko ninyo. Tapos may gana pang mag-request, sumulat sa kinauukulan na pauwiin sila para bumuto. Ang kapal ng kanyang balat. Hindi na Kaya sa mayor dyan, sa mga task force at saka LGU, wag na kayong pumayag na pabalikin yan, pauwiin, kahit pansamantala lang, dahil dadanak ang dugo.
sa lugar ng Socorro dahil markabahala na sila. Hindi na nila padadapuan ng langaw ang kanilang Diyos. Pagkakataon na nila yang makauwi at magamit na mga kulto ang kanilang well-trained private armies. Pag nakauwi yan, pag pinauwi yan, yan ang pagkakataon nilang mag-alsa puwersa. At makikita ninyo na meron talaga silang mga armas. Huwag ninyo hintayin yan. Huwag ninyong pagbibigyan ng pagkakataon na makahinga sila sa pagmumukha ninyo. Huwag. Gagamitin nila yan. Pag lalambutan na puso ninyo, ay, sayang ang boto ni Kagid. Sayang ang boto ni Karen. Sayang ang boto ng Bugaw. Pauwiin para makaboto. Hindi. Pauwiin ninyo yan. Giyera ang haharapin ng lungsod ng Socorro. Sinasabi ko sa inyo yan. Pero alam ko naman, hindi ganun ka desperate at saka bobo ang ating mga mambabatas, ano? So, hindi. Kaya isabi, hindi nakauwi ng 25, no? Kasi ang pinapalabas ng mga pulis na sinungaling na mga awol na mga pulis na nakauwi mula galing sa Maynila, yan ang nagdala ng message ng mga peking Diyos at peking santo. Yan ang nagdala ng news doon pauwi sa bundok para ang kanilang mga tagasunod is magiging buo ulit. Na naging naging wendang-wendang na. Di ba? So ang kayo sa Tagalog ko, nagka-windang-windang na buhay nila mga kaibigan ko sa bundok. Pero hindi sila nawawala ng pag-asa dahil merong mga taong naatasan na tagahilot ng kanilang mga pag-iisip na medyo umano na doon sa kulto, no? Merong tagahilot sila na ay hindi, uuwi sila, makakauwi sila itong 25, hindi nakauwi. Sabi ay hindi, uuwi ngayon 28. Magbilang kayo na less than 28 days. Patalikod. Magbilang kayo. Okay, alright. Okay, nandito na naman tayo mga kaibigan. At talagang mainit, patindi ang pagtatalakay natin dito sa pagkatao ni Senyor Aguila, sa pagkatao ni Mamerto Galanida at iba pa niyang kasamahan. Nako po, talagang bago tayo magpatuloy ay shout out at maraming salamat sa iyo Ma'am Dantes. Maraming salamat po Dayan Dantes. Ipahintulot muli ang paggamit ng inyong video clips. Sa muli po, sa hindi pa nakakakilala kay Ma'am Dayan Dantes, siyang kanyang pamilya ho ay biktima din ho ng kulto na hanggang ngayon ho ang kanyang pamilya ay nandiyan ho sa kabundukan at yung isa pong niyang kapatid ay pumanaw ho sa kamay din ho ni Mamerto Galanida at ni Senyor Aguinad Diumano, sapagkat siya ho ang itinuturong utak di umano na ika nga po'y pagkawala ng buhay. Okay, at hindi po yan ang ating topic, pinadaanan lang po natin ng kaunti. Dito na naman tayo sa ika nga po'y rolling ng video ang ating pagbabatayan, sapagkat marami ho dito ang dapat po natin ika nga po'y bigyan ng linaw. At gusto ko muna kunin ang inyong panig, mga mahal kong taga-subaybay, bashers man o hindi. Kayo ho ba ay naniniwala na dapat palayain pansamantala itong si Senyor Aguila, Mamerto Galanida at iba pa diyan ho sa Senado upang makaboto? So makatuwid, pwede ho silang makalaya at para lang makaboto, umuwi diyan ho mismo sa lugar ng kampo ng kulto diyan sa Kapihan. Kung naniniwala ho kayo o hindi,
ano man ang inyong katayuan o public opinion dito, ay pwede ho kayong magbigay ng public opinion diyan sa comment section. Yan ay buong puso kung irerespeto. Matindi, di ba? Ay talagang gumagawa ng himala. Bakit ko ho sinasabi itong himala na ito, mga kaibigan? Sapagkat kung susuriin po natin ang video na ito, ay pwede po natin sabihin ito ng isang strategy, taktika. Katulad nga po sa ruling ng video na yan, na malaki ho. Napakalaki ng punto nitong si Ma'am Diane Dantes sa sinasabi niya na magkakaroon na ika nga po ay kung sakaling i-approve. Sapagkat ito ay napanood ko na din sa ibang istasyon at sa interview ni Senador Bato na nagkaroon po ng request at nasa din sa video na ito na kung pwede ay palayan sila dahil hindi pa naman sila convicted para lang makaboto sa darating pong ika nga po'y barangay election. Malapit na, no? Talagang gustong makaboto at gustong makalaya. Gumagawa ng himala itong hinayupak na ito. Alam niyo ho, ako ay malaking paggalang sa mga matatanda dahil tayo din po ay pupunta diyan sa pagtanda. Subalit dito sa pagkatao ho ni Mamerto Galanida ay hindi po excuse para magkaroon po tayo ng public opinion laban po sa kanya. Hindi po excuse, hadlang ang katandaan para ika nga po durugin natin ito sa kanyang ginawa di umano na ika nga po maraming pangabuso. Okay, pinadaan na lang po natin kaunti. But dito tayo mag-focus. Sa ika nga po gusto nilang nagmamakaawa. May nalalaman pang pawawa itong mga to diyan sa kulungan. Kung ito ay nakakaramdam ng awa, dapat naramdaman nyo ho yan sa ginawa nyo ho na ikangay pangabuso sa inyong mga membro. Dahil mayroon tayo mga katibayan, may mga video na pinabubulaanan nyo na hindi nyo ginagawa. Dito na lang tayo magbabase sa mga nakaraan nating ipinakita na vlog na mga video na nagkakaroon po talaga kayo ng pangabuso. Bakit ngayon mayroon kayong nararamdaman na halos magmakaawa kayo? Hindi lang halos to nagmamakaawa na. Dapat ganyan din ang ginawa nyo. Mamerto Galaneda, Senior Aguila at iba pa. Sa inyong mga inaabuso, dapat nagkaroon kayo ng awa. Dahil kung kayo ay tunay na tagapagligtas, ay mayroon ho kayong awa. That's why picky ho kayo. Isang impostor. Kaya hindi ho awa ang nananalaytay sa inyo. Kalukuhan. Sana ho mga kaibigan, nakuha nyo ang gusto kong ipunto dito. Ang stand ko dito mga kaibigan ay katulad din po ng pananaw nitong ating tagapagsiwalat na si Ma'am Diane Dantes na ako po ay naninindigan din na dapat ito ay hindi palabasin ng kulungan kahit sila po ay nakakulong diyan sa Senado pa lang sapagkat mayroon din hon sinasaad ng batas. Ayon po sa ating pagsasaliksik na hanggang hindi pa tapos ang investigasyon at hindi po nag-i-end pa ang session ng Senado ay may karapatan po sila na hindi palayain. Kahit pa sabihin na ang katuwiran nila ay may right po sila para bumoto. But, malinaw po, hindi po pwedeng palayain at karapatan ng Senado hanggang under investigation po ay hindi po pwedeng palayain. Sana ay masunod ho yan ng Senado at huwag makinig sa sulat. Diyan ho. Sa sinulat ni Mamerto Galaneda, may nga po isang himala
Bakit ko natawag isang himala na naghihimala? Kung maniniwala po tayo diyan, sa paglaya nila pansamantala, baka hindi na ho makabalik yan. Diyan po sa kulungan at mahihirapan po tayo sa pag-aristo. Kung ma-aristo man ho ito, kung sakali, ay alam ko ho ito, lalabas ng warrant of arrest. Paglabas ng warrant of arrest, kung halimbawa hindi ho bumalik ko ito at kinupkop ng mga tauhan niya diyan, ng mga loyal, yung tinatawag soldier ng kalukuhan na nagtraining sila ng ilang taon, ay gagamitin po nila upang ika nga po'y kupkupin, hindi makuha diyan sa kapihan, mga kaibigan. Bagamat maaaristo ho, ba't iniiwasan po natin dito ang dumanak ang dugo? Dahil ang kulto ho, mga kaibigan, sa maniwalat kayo sa hindi, yan ho kahit mali ang gagawin. Kahit alam nila na talagang mali, kahit ikapapahamak po nila, ay gagawin po nila yan. Dahil sa doktrina, sa maling doktrina na dinoktrina ho nitong ni Senyor Aguila. Kaya ako po ay naninindigan, dapat hindi ho ito palayain ng pansamantala para lang makabuto diyan ho sa kapihan, dahil ginagawa ho nilang paraan lang yan. At nang sa ganun po, tuluyan na po silang kupkupin, protektahan ng kanyang tagasunod diyan ho sa loob ng kapihan. Iyan po yung tinatawag na gagamitin nila ng pagsasanay. Diyan po papasok yan para pakinabangan nila. Handa po silang ika nga po'y mamatay ayon po doon sa mga video nating nakuha, at handa silang protektahan itong si Mamerto Galaneda, itong si Senyor Aguila, na mga loko-loko itong mga taong ito, na mga ubod ng mga sinungaling, mga kaibigan. So ang gusto po nating ipunto dito, sana ho wag dumating ang ganyan na pansamantalang paglaya. Unang-una, marami ang dito, marami ang mag-aalboroto. Ang mga taga-subaybay natin na gusto talaga na habang hindi pa tapos at hindi pa na dumarating ang warrant of arrest, ay gusto nila nakakulong pansamantala ho diyan sa loob ng piitan sa Senado. Maliwanag po mga kaibigan, para na sa ganun po ay maiwasan na ika nga po yung agam-agam, yung tinatawag nating baka, baka ito ay posibleng mangyari ho. Dahil mayroon ho silang paghahanda na handang protektahan itong si Senyor Aguila. Ay napakarami ho yan. Ilang ektarya ho yan. Ang ika nga po'y kapihan, napakalawak ho. At marami-rami ho yan. Humigit kumulang ilan libo, 4,000 something yata ngayon, na membro, marami ho yan. Pag ho nagkumpul-kumpul yan at pumaligid, diyan ho, napakahirap pong kunin yan si Senyor Aguila at Mamerto Galaneda diyan ho sa loob ng kapihan. Oy, alam ko po naman matatalino ang ating mga senador, ang mga nanungkulan diyan sa Senado, at kung sino man ang nakakasakop dito para na sa ganun po ay pigilan ito. Alam kong hindi nila palalayain pansamantala yan, dahil nagkakaroon po sila ng pagsusuroy din kung ano ang kahihinatnan paglaya po nito. Mga kaibigan, maliwanag po, gumagawa sila ng himala na hindi pwedeng mangyari. Kung talaga kang mahimala kayo diyan, gamitin nyo na ang power nyo. Bakit kung naghihimala ka bilang Diyos, kayo mga hinayo pa kayo diyan, ang Mamerto Galaneda at Senyor Aguila, kung mahimala kayo, gawin nyo na ang himala. Hindi kayo makapaghimala dahil magpawang impostor kayo para lang makahikayat kayo na ika nga po aanib sa inyo. Matindi, di ba? Napakadaming biktima nito na hanggang ngayon ay biktima pa rin, nilalaso ng isipan
nitong mga nasa bundok na ikangapoy. Hanggang ngayon ay mayroon pa rin kahit wala sila diyan sa kapihan, nakakulong sa Senado, mayroon silang mga tao na ikangapoy. Iniwan diyan upang maging solido pa din. Yan dapat ang maagapan na gawin din. Na ikangapoy kahit wala sila diyan, itong nagmamando pa rin na pumalit kay Senyor Aguila pansamantala. Yan dapat ang isang ikangapoy imbestigahan din. Dahil alam po natin, lalong nagiging solido ang mga membro na lalong tumitigas, lumalakas ang pananampalataya na kalukuhan dito kay Senyor Aguila. Dahil kung hindi lumalakas ang pananampalataya nila sa kalukuhan dito sa doktrina na kay Senyor Aguila, ay dapat nabuwag na ho yan. Dapat ay isa-isa nang bumaba ng kapihan ng bundok upang timiwalag. Ay hindi ho, ayaw tumiwalag dahil mayroon pa rin nung naiwan itong si Senyor Aguila diyan sa kapihan na siya naman ho ang nagpapaikot ng isip, naghihimok upang mabuo muli kahit wala si Senyor Aguila. Yan ang dapat ding imbestigahan, mga kaibigan. Nang sa ganun po, maputol yung pinakaugat ng pinagmumulan. Nang sa ganun po, magbigay daan para malansag, mga kaibigan. But anyway, abangan po natin ito kung ano ang kahihinatnan, mga kaibigan, dahil kaabang-abang ho ito. Kung ano nga ba ang mangyayari dito sa kasyong ito. Dapat, katulad nga po ng mga nasa loob nyo, nasa puso at isipan nyo, hustisya ang kailangan ho pagkatapos po ng lahat ng masusing imbestigasyon. Hindi lang puro dapat imbestigasyon, bagkos hustisya at pusas kay Mamerto Galaneda, kay Senyor Aguila at iba pa niyang kasamahan, mga kaibigan. Okay, alright, sana nakuha nyo ang gusto kong ipunto dito. At wala muna tayong shoutout, pasensya na, kukulangin po tayo sa oras. At sa lahat ng magbibigay ng public opinion diyan, ay bukas po ang ating comment section. Video kayo magbigay ng public opinion. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito, mga kaibigan. Pagpalain po tayo lahat. Maraming salamat. Bye-bye.